bago palikhay ng mundo ito. At bago pa tayo sumibog sa mundo na hindi nalaman ng mga nauna sa atin. Sa isang tao lang ipinahayag kanyang lingkod. Mapalad tayo ngayon na isisiwalat ng Espiritu Santo ang kanyang salita at ang layunin ng Diyos, ang panukalang lihim, the mystery, ang lihim na panukala at plano ng Diyos sa atin. Nung una pa man, before the foundation in this earth, meron na pala siyang lihim na panukala na hindi nakita ng mga tao sa nauna sa atin. From Genesis to Revelation. No. O hanggang Revelation, hindi pa rin nila nakita. Pero sa atin, sinasabi na, no? Nandito lang pala sa Efeso. So, we are praying. Mag-pray muna tayo. Hallelujah, shalom, kunda mahiya, kunda masiyala, lamahura, kunda mahanda. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Ghost. Thank you, Father, Abba, Father, Adonai, we lift your name on high. We glorify your name, your majesty, your King of kings, Lord of lords, Creator in heaven and earth. Hallelujah, shalom. Glory be to the Son of the living God, Jesus Christ of Nazareth. Elohim Adonai Yeshua Messiah, Yod He Yahweh. Elohim. Puri ka namin, Panginoon sa Kristo. Salamat sa inyong kagandaan, Lord. Kasama ng paunawa, na lihim, naging sakim sa kanilang sariling kaligtasan at ng salitang na siya pangangkin lamang ng kaligtasan mula sa Diyos. Ngunit salamat, Panginoon sa Kristo, sa iyong katang panukala ng Diyos Ama para sa amin, upang kami makalapit ng walang alinlangan at walang takot at may buong pagkakanta dahil sa inyong kagandaan sa amin. Nakalalapit kami sa inyo ngayon, nakakapanalangin kami, nakapagpuri kami, nakakaiyak kami, nakakahingi kami, humihingi ng tawad, at nananalig kami sa inyo dahil sa inyong kagandaan ng Lord. Salamat, Panginoon, kaya mo purit sa mga dakalain ka ng aming Espiritu at kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Asalayan na mo lang. Hallelujah. May tutog yung misis ko eh. Kaya mo na mali tayo doon. Naka-registered naman ako sa playlist. Unahin muna natin ito. Kasi kagabi, alam nyo, hindi ako makatulog. Ang dami kong binubuklat. Lord, ano ba yung misahe ko? Hindi mo misahe ko. Sabi ng Panginoon, matulog ka muna. Alas 12 na. Alas 2 na. Hindi ka mag-misahe ako. Sabi ng Panginoon, natulog naman ako. Kanina madaling araw, diniskin ako. Hallelujah. Hallelujah. Antayin mo natin. Tama ba pala? Hallelujah. Beautiful beyond description. To marvelous for world. To wonderful for comprehension. Like nothing ever seen. Who can grasp? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. To see the thoughts of all I stand beyond, I stand beyond to praises. I stand beyond you. Nandiyan lang tayo sa kanya. Hallelujah. Lahat ng bagay magagana dahil sa plano na hindi maunawaan ang katalinuhan ng tao ay nahayag sa mahihinang katulad natin. May pagkumabahan ng puso. Tanda, sumunod ang makaralagan.
beyond description. The trust I see. Yes, Lord. Ang agony and the connection. Other than life entering. Hallelujah. Can trust such in the sensation. Who can pattern is mercy of free? Yes, our beautiful beyond description. Yes, Lord. Lamb of God who died for me, for us. Hallelujah. I stand in all you, and I stand in all you. Only God to all praises due. I stand in awe of you. Yes, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Only God to all praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Yes, Father, I stand in awe of you. Yes, Father, we thank you, we glorify. Salamat po. Salamat po. Nakatatayo kami dahil sa iyo. If you have a Bible in your own, please open Ephesians chapter 3 verse 1 to the bottom up to chapter 4. Ang lihim na panukala ng Diyos. Ang plano ng Diyos na bago pa likhain ang mundo, may lihim na siyang panukala na hindi nakikita ng taong ngayon. Pero inihahayag na sa pamamagitan ni Pablo. Lingkod ng Diyos dahil sa kanyang pagkabilang ng kalakasan natin. Hindi dapat tayo panghinaan. Pasama, lagi tayo nag-aaral sa ng Diyos. Lagi nababangkit. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot. Sasayo hanggang sa wakas ng day. So, buksan natin sa chapter. Ephesians chapter 3 verse 1. Ano po, Tay? Si Pablo ay sige. Sige po, kita niyo po ba? Chapter 3. Ha? Kita mo ba? Yes, Efeso? yes. Chapter 3 verse 1. Sige po, sabi po dito. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga hintil. Yun lang po. Diretso. Hanggang anong verse po? Hanggang chapter 4. Hanggang buong chapter ng Efeso 4 po. Sige. Hanggang chapter, hallelujah. Ako nang bahala dito sa chapter 20. 21. 1 to 21. Chapter 3 verse 1 hanggang 21 po. 3, 21, yes. Amen. Sabi po 7, dito. 11. Marahil ay nabalitaan na ninyo dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako sa tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng naisulat ko sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ito ay malalaman ninyong kung ako, ang pagkaunawa ko ay lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo, ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita ng mga hintil at tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo.
kabilang din ang iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita, ang tungkuling itong ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng pinili ng Diyos. Gayunmay minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito, na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo, at upang maipaunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon at ilihim ito ng Diyos sa lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos ang naghahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunang ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob dahil ang kahirapang tiniis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa lahat ng inyong ikararangal. 14. Dahil dito ako'y lumuhod sa harap ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkaroon ng pangalan ang bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko ang pag-ibig na maging ugat ng pundasyon ng lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig, at naway maunawaan ninyo na ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Amen po, Tay. Oh. Welcome po, Meron pa Pastor 20. Danilo. Sige po, 20. Sa Kanya na makagagawa ng higit sa Kanya na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi magpakailanman. Amen. Efeso Amen. 3 po, Thank you. 1 hanggang 22. Thank you, anak Beverly. No? Napakabuti ng Diyos. No? Tumanda na tayo. May lihim palang panukala before the foundation in this earth. Ang Diyos na inihayag sa atin ngayon. Sa atin, inihayag to. Tayo rin pala ay tagapagmana. Hindi lang ang Hudyo. Kaya lagi ko palang nababanggit yan, ano? Sabi, kaya pala nababanggit ko, no? Tayo ay pinapatnubayan. Tayo ay pinapatnubayan. Nabuo sa Nika at saka sa bagamat sila ay Catholic Charismatic, ang ESCA, nabuo ang Pilipinas Bayang Banal Movement. No? Yung Nika ay isang agency na napakataas, parang CIA sa Amerika o FBI. Dito sa ating bansa, National Intelligence Coordinating Agency. Kung saan, kung lahat ng makasasakop sa ating bansa, lahat ng classified information na tayo ay atakin, alam nila, sila nagmo-monitor. Pati sa ating Pangulo, under sila sa Presidente, walang nakakaano sa kanila. Nasa ilalim sila ng kataas-taasang pamunuan ng Presidente. Ngayon kay Marcos, no? So, inihayag dito ni Pablo na hindi lang ang mga Hudyo, kundi ang panukala, palalim na panukala ng Diyos, tayo rin. Tayo mga hintil, tayong nasa malayong lugar. No? Kaya huwag tayo panghinaan. Sasabihin, lulusubin tayo ng bansa.
Katulad rin tayo ng bayang Israel at minahal tayo ng Diyos. No one can defend us kahit magkagera ngayon. Nasa atin ang malabay na bakbak ng Diyos. Lalo na sa atin ngayon. No one can touch us, no one can harm us. Pinili rin tayo ng Diyos. At ang mabigat, inihayag sa atin ang lihim na panukala dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. So, kasi mga Hudyo, hindi nakipag-isa kay Kristo yan eh. Ngunit may pangako kasi sa kanila eh. Meron naman lihim na panukala para sa atin. Hindi nila alam. Nagmamalaki sila. You're not, hindi kayo pwede sa amin kasi ganito. Kaya nga nung nakikiinom si Kristo doon sa ating Panginoon Kristo, sa balon, kayo Hudyo, hindi dapat kayo nakikipag-usap sa akin. Hindi. Kung sabi niya rin sa babae, kung nakikilala mo lamang ako na humihingi sa iyo ng tubig, meron akong tubig na hindi ka na mauuha. No? So, nagre-reveal ang Panginoon noon pa. Hindi maunawaan ito ng mga pinili ng Diyos before. Salamat sa Diyos, inihayag sa atin. Para ano? Upang hindi tayo panghinaan sa darating na dilubyo. Sa kanyang pagdating, tayo ay may kalakasan makalalapit sa kanya. Hindi tayo magkukubli katulad ng mga dyablo. Kasi pag dumating ang liwanag at pagdating ng Panginoon Kristo, nakaharap tayo sa kanya. Lahat ng mata makakakita, lahat ng bibig magsasabi, lahat makaririnig sa isang tunog ng pakaka. Kaya wag na tayo mag-alinlangan. Sometimes sa pag-usapan yung mag-alinlangan. Tinawag ba ako? Pinili ba ako? Kapatid, kung hindi ka pinili, patay ka na ngayon. Hindi ka iniingatan ng Diyos. Walang kabuluhan ng buhay sa Panginoon. Hindi tayo kinilala. Una tayong kinilala ng Diyos. Sabi nga, una tayong minahal, una tayong kinilala ng Diyos. At una tayong pinagtanggol ng Diyos. Kaya kita niyo yung bayang Pilipinas, ang ano natin, yung ating mapa, mapapansin ninyo, naglalakad na tao, naglalakbay. May tungkod siya eh. Tayo pinili sa gitnang silangan, tayo yun. Bumaling sa silangan. Yes. Sabi ko, yala, alathul, huwag ka natatamad-tamad. Yala, yala. Kasabi ng Arabo, bilis, bilis. Malapit na, dumating ang Panginoon. Ihanda na natin ang kanyang daraanan. Huwag na tayo sabihin, hindi ko alam yan, wala akong alam sa Bible. Hindi. Ito na, inahayag na sa'yo. Paniwalaan mo lamang. Oh yes, we are warrior. We are prayer warrior. Not always in prayer. We are preparing as a Christ Salvation Army missionary. Hindi yung dinadala lang natin yung pangalan na yan, kundi talaga tayo ang salvation. Tayong gagamitin ng Diyos sa mga Hudyo, sa mga taong ayaw kumilala sa Diyos, sa mga atheists. Dahil ito, inisinasaad ng Diyos na ang pag-ibig ni Kristo ay tinupad niya ang panukala. Saan? Sa krus ng Kalbaryo. Para ikaw at ako ay maisugpong sa paglipa niya sa krus. Naging tulay siya sa Ama. At yun pala ang lihim na panukala ng Ama. Akala ng dyablo pag napatay si Kristo, makukuha niya ang tao. Hindi. Wala siyang pag-aari. Wala. Ni isa wala siyang pag-aari. Maski ang buhay ng dyablo, hindi niya pag-aari. Pretender siya eh. Pretender. Wala. Makasawa natin. Ukon. Ako, nung nag-aaral po ako ng end time, pinagsasasabi na ito. Restoration of all things. Sinuri ko. Tama. Dahil sa kanyang kagandaan loob, i-restore niya tayong lahat. I-restore, ibabalik sa dati. Pagamat may gigilingin, may paparusahan, may susunugin, pero i-restore. I-restore tayo ng Diyos. Para nung balikin ang dati na din sa buhay natin. Kaya huwag tayong panghinaan mga kapatid sa darating na kaguluhan. Malapit na. Before, siguro, mid of 25. Pero di po itinatakot. Lilindol, tataas ang bilihin. Wala na po tayong magagawa. Gasolina. Bakit? Ba't ako matatakot? Wala naman ako sasakyan. Kung wala pagkain, hindi fasting.
Papayat pa ako, di ba? 40 days and 40 nights eh. Lord, 40 days walang gera. Walang pagkain. Kailan ba kita pinabayaan? May daga dyan, ulihin mo. Hindi ka pababayaan. May pugo dyan. Di ba? Ang Diyos ay Diyos. Pag nalaman natin ang lihim na panukala, tayo binalingan ng Diyos. Sabi rito, no? Basahin ko ulit. Tulad ng naisulat ko sa verse 3, tulad na isulat ko sa ilang salita, pinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim at panukala. At habang binuo ang pagkaunawa, panukalang isinasa katuparan ni Kristo, ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit ihahayag ngayon, yan, hinahayag ko na, nahayag na ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ang sabi ko sa inyo, acknowledge the Spirit of God. Na sa atin na, ihahayag niya sa atin. Di ka makaunawa? Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, thou will come in this place. Holy Spirit. Tuwang-tuwa yung Holy Spirit, wini-welcome mo. Na siyang nagtuturo at mag-aaliw sa'yo sa gitna ng kalungkutan. Kung sino-sino tinatawag mo eh. Natawag mo si Al-Jafar. Al-Jafar. Oh, pwede ba pautang 10,000 dyan? 5-6. Oh. Puputulan ako ng ilaw. Eh ano naman, sabi ka na sa magkasera. Mataas daw. Oh. Magkasera ka. Wala ka pang babayaran. Alam niyo, maraming, yung Espiritu Santo, alam mo, pag tayo pinag-aarian ng Espiritu Santo, walang magagawang espiritu ng demonyo sa buhay natin. Tandaan natin, dalawa lang yan, espiritu ng Diablo, espiritu ng Diyos. Bakit hindi mo i-welcome ang Holy Spirit sa buhay mo? Minsan maraming Kristiyano, wala. Spirit, kay Kristo lang. Tama rin yun. Pero acknowledge mo siya. Body, soul, and spirit. Hindi pwede mawala yung espiritu. Hindi rin pwede mawala ang body. Walang luklukan ng espiritu at kaluluwa. Kaya nga babaguhin yan eh. Composed of three. Trinitarian. Ang pagka-Diyos, pagka-Deity. No. Ano pang nais natin? Nilalahad na niya sa pamamagitan ng Espiritong sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay tagapagmana rin. Tulad ng mga Hudyo, wala silang ipagmamalaki sa atin. Alhamdulillah. Wala silang mapagmamalaki sa atin. Kung ruyurakan tayo ng Israel. Alam na ng ibang Israel yan. Yung mga nakapagsaliksik, yung mga Hudyo. Kaya nga tayo ang unang tumanggap sa kanila eh. Nung sila'y magwatak-watak eh, di ba? Nung ginawa ni Hitler, napanood nyo ba yon? Sinusunog sila, pinaglalaroan sila ni Hitler, tumakas sila roon sa Germany, tumakas sila sa kanilang bayan. Maraming Israelite na nagpunta rito, ang kumugko Pilipino. Nasa plano pala ng Diyos yan. Nasa plano na ng Diyos. Eh, mga nangyayari sa buhay natin, nasa plano ng Diyos, mga kapatid. Don't think negative. Bagamat masakit ang nangyayari sa iyo, may positibong plano ang Diyos sa buhay mo. Sinabi niya na sa Jeremiah 29:11. Hindi ba? Pare pa, lambot-lambot ka pa. Eh, may mission, wala akong... No! Go! Go, yeah! Go! Eh, ako nga, tumawid ako ng barko. Ang pera ko ay 500. Bigay ng misis ko. Galit pa. Sabi ko, Lord, bulagin mo yung spektor ng barka ng bus. Sabi niya, pasusundan na lang kita doon ng Gcash. Lord, bulagin mo, makausap ko yung spektor ng bus. Kasi Batangas, Calamba to Batangas, malaki pa masahe. Sabi ko, pagdating ko naman sa barko, makausap ko sana yung mga kaibigan kong Coast Guard. Kasi ang pamasahe ko lang 1,000. Tatawid ka pa ulit, babayad ka ulit ng another 400 doon sa bus. Yung prayer ko, lakas ng bagyo po, nung papunta ako ng Abra de Ilog,
Ang mga kasama ko nanginginig, umiiyak. Parang lulubog sa iba. Kinakalampag yung takip ng barko eh. Eh ako naman, sabi ko, Lord, this is the day that the Lord has made. Dito masusukat ng tunay nagtitiwala mga kasama. Namamaloktot sila doon sa araw. Pumapasok na po yung tubig sa barko. Pumasok ko doon sa cabin. Nakipagkwentuhan ako sa barko. Although meron din akong konting nervyos. Sabi siya, nagpasis ba kayo? Oo, sabi ko, nasis ako ng Coast Guard. Ba't bawal ho rito? Eh hindi, bumabagyo doon, napapasa ako eh. Tulubog na ba tayo? Yung nagtitimo ng barko, yung kapitan, eh bata pa. Sa kakakwentuhan namin, nakikita ko yung navigation. Ang ginagawa pala ng navigation na yan, yung barko na yan, iniikutan yung malakas na bagyo. Iniikutan niya, tapos sasalubong yung gitna, hindi siya sasalubong sa unahan. Iniikutan niya. Nakikita, sabi ko, ano ba yung gumagalaw na yan? Yan po yung bagyo. Lilihis tayo ng konti, iikutan natin siya. Maging matalino eh. Tayo sa ating buhay. Pinag-aralan nila yan. Sabi ko, saan magaling itong barkong ito? Galing po ito sa Japan. Pinagpalitan sa Japan. Ay, yung nakaupo na yon, yun ang master namin, kapitan. Painom-inom doon. May birthday yan. Birthday, no, tikakabuyaw pa yung isa eh. Sabi sa akin, sir, dito ka muna. Ako yung kapitan dito. Sabi ko, pa-relax ka kapitan. Yan ang gusto ko sa'yo. Sabi niya, alam niyo sir, dinala ko yung barko na yan, 3 lang kami. Galing Japan, going to the Philippines. Ah, really? Mas malakas pa ang bagyo, inabot namin. Pero nadala namin. Kaya huwag kayong mag-worry. Makakarating po tayo sa Abradillo. Kumain muna tayo at magsiya. Diba? Oh, may panukalang Diyos. Alam niya eh. Sabi naman kasama, saan ka nagpunta, Pastor? Isya, sabi ko, kumain. Hindi ka ba natatakot? Lulubog na tayo. Ba't ako matatakot? May panukalang Diyos sa buhay natin. Pag lumubog to, o di, dadalhin tayo ng mga ano ba yun, dolphin? Puro kakalungan. Hindi siya, dumidilim ang paligid. Huwag kayo matakot. Para naman kayo di nag-aaral ng theology. Di ba? Ano sabi doon? Sa barko, natutulog si Kristo. Panginoon, pababayaan mo ba kami mamatay? Natutulog ka pa rin. Relax. Malilit talaga panampalatay, sabi ni Kristo. Di ba alam kasama nyo ang Panginoon? Di ba? Sinaway niya yung bagyo. Hindi tayo pababayaan lumubog. Hindi tayo pababayaan mamatay sa mga sitwasyon na ganyan. Kaya tayo magpasalamat, no? Sabi rito, magandang balita ang hintil ay tagapagmana rin. Tulad ng mga Hudyo, kabilang din sila, ito pinakamasarap, kabilang din sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos. May bahagi tayo sa pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, gandaan loob. Kaya kung may sakit ka ngayon, ha? Kapatid, tinaningan ka ng Diyos, ay ng doktor, sino paniniwalaan mo? May nagbigay sa iyo ng karapatang maging anak ka o yung doktor? Maaaring yung doktor pwede magpanukala sa iyo. Pero, ano ang sabi ng Diyos sa iyo? I am the great healer. I am the God of Israel. Pagagalingin kita. Huwag ka lamang mag-alinlangan. Kahit aandap ng hininga mo, brother, pastor, kaibigan, kapatid, ang Diyos ay nakatingin sa iyo. Itatawid ka sa unos ng buhay mo. Siya ang may gawa sa atin, may panukala siya sa atin. At hindi niya babaguhin ang kanyang pangako. Ang mamanahin natin ay kalangitan. Tandaan loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral. Sa nababa, mag-ingatan. Ito ang lihim na sa pamamagitan ng magandang balitang mahintil sa pagpanganak tulad din ng mga Hudyo, din isang katawan, bahagi ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo, tandaan loob ng Diyos. Ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ay ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako, tingnan nyo ha, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. See? Pero sa kanya inihayag.
Siya ang binigyan ng para ipahayag si Pablo. Ngayon may hindi minarapat, niyang ipagkaloob sa akin ang katangian, ang loob na ito, na ipangaral sa mga hintil ang balita o magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo upang maipaunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon. Inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Hallelujah. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia, mga makapangyarihan sa mga sangkalangitan, ang walang hanggang karunungan ng Diyos. Who can fathom? Sabi doon, ang Diyos na naghahayag sa iba't ibang paraan. Kung hinahayag yan sa pamamagitan ng sakit, o pamamagitan ng pagsubok, pamamagitan ng di pagkaunawa, hinahayag niya yan. Kailangan tanggapin natin. Unawaan natin. Pag narinig na natin ang salita, huwag na tayong magpatumpik. Huwag na tayong magpag-alinlangan pa. May sakit ako, hindi na ako pwede, hindi. Lakasan mo yung loob. Huwag kang lilihis. Huwag tayong lilihis. Tayo kung ano pinag-iisip natin. May panukala ang Diyos, tagapagmana ako. Paano mo mamanayin kung patay na? Wala na. Buhay ka. Abubuhay ka. Sabi doon, ang nagtitiwala sa Diyos at nanapaltay sa Diyos, bagamat mamamatay ay muling mabubuhay. O, para to pa rin yung kanyang panukala. Ang plano ng Diyos, makahati ka sa pangako ng Diyos, yung pamana ng Diyos. Ano yung pamana sa buhay na walang hanggan? Walang hanggang karunungan ng Diyos na hayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin. Bago palikain ng sanlibutan, pinupad niya ang layuning ito. Saan niya tinupad ito? Sa krus ng Kalbaryo. Sino tumupad? Si Kristo. You are set you free. In your sickness, your poverty, at sa kawalan ng tawag nito, pakahalaga sa salita ng Diyos, hindi ka na sa mga masasamang gawa. Malaya ka na makalalapit sa Diyos. Bakit hindi ka gumagaling? Bakit hindi ka nagiging mapangunawa? Bakit wala kang pag-ibig? Bakit? Nilalabanan mo ang salita ng maraming tangapangaral ng salita ng Diyos na kumakatha ng kanilang turo na kinagagalit ng Diyos. Ilalagyan ng libadura ang tinapay bago ipakain sa mga tao. Kaya maraming mga ngaral na dapat mag-ingat. Imbis ipaunawa ang lihim na panukala ng Diyos at ang katotohanan ng ang pagliligtas ng Diyos, kung ano-anong tinuturo. Kung saan-saan libro humahang, iba ang nangyari ngayon, iba ang mangyayari bukas. Subalit may panukala ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung makikinig tayo sa makikinig at isagawa natin ang ating naririnig, anumang kalalagayan ng ating puso, susunod tayo sa Diyos. Ang Diyos na ito ay hindi nagpapabaya. Mapapalad ang nagbimiting makasunod at makatupad. Kasalita na. So, mapapalad tayo. Ano pang gusto natin? Lumapit tayo sa Diyos. Magtiwala na tayo sa Diyos. Wala naman tayong pupuntahan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ating Panginoon. 12, dahil sa ating pakikipag-isa, nakipag-isa na tayo Nung tayo tanggapin natin ang banal na kasulatan, at tayo nagpabautismo sa pamamagitan ng sangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, nakipag-isa na tayo. We are not enemy of God. We are the Son of the living God. Nasa atin ang Espiritu Santo. Nasa atin na lahat, pinaunawa na ng Diyos. Nagkakamali ako. Nagkasakit pa ako. Paano lalambot-lambot ka? Lalambot-lambot yung Kristiano Nakaramdam na sakit, iyak. Hindi na sumayaw. Di ba? Yug-yug mo. Yug-yug mo. Kaya dumarating yung bagyo. Ayaw tumayo. Lalampa-lampa. No. Ang pagkain na natin ay matitigas na bagay na ito.
dapat ito'y nakatanim na sa ating puso. Dahil malapit na siya dumating. Sinakatuparan pa before tayo gawin. Iniligtas na tayo 2,000 years ago. Why? Oh, Kristo sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, kakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala. Kailangan nyo may pagtitiwala at panatag ang kalooban. Paano tayo lalapit? Sinabi na rito, may kapayapaan, panatag ang loob. Diba? Panatag. Lord, into your hand, I commit my spirit. Panatag eh. Hala ka na, Lord. Diba? Kaya nga, hinihiling ko sa inyo, huwag kayong panghinaan ng loob. O, sinabi na, huwag tayo panghinaan ng loob. Lahat ng bagay ay nangyayari dahil sa plano ng Diyos. Panghinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis. O, alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Diba? Binanggit na kanina ni dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama mula sa kanyang pagkakaroon ng pangalan. Mula sa kanya nagkakaroon ng pangalan ng bawat sambayanan sa kalangitan at sa lupa. Dinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang espiritu na palakasin niya ang inyong buhay. Buhay espiritual. Mahinang katawan, kailangan malakas ang espiritu. Pag ang lobo ay wala ng espiritu, walang kwenta, hindi makatayo. Kung malakas ang espiritu mo, kayang dali ng katawan mo. Kayang pagalingin, anumang klaseng cancer na kinapit sa iyo ng kaaway dahil sa pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. Sabi rito, sa kanyang espiritu, palalakasin ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Ayon sa kanyang pagkakataon, naway manatili si Kristo sa inyong puyon. The most important in our life ay manatili si Kristo sa puso natin. Yan ang dapat natin hangarin. Sa pamamagitan ng inyong pananalig, dalangin ko, ito pa, ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. So, kung may pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. Nang dahil sa pag-ibig, nag-iibang anyo. Nang dahil sa pag-ibig, mundo'y nagkakulay. Kung minsan ang mga mata natin ay may luha, minsa'y patawa-tawa nang dahil sa pag-ibig. Diba? That's true. Pundasyon ng pag-ibig. Pag-ibig mula sa Diyos. Hindi pag-ibig mula sa sanlibutan ito. Pag-ibig mula sa Diyos. Sino si Kristo? Ang pundasyon ng ating buhay sa mundong ito. Pananampalataya at pagsunod dahil kay Kristo. Wala nang iba. Mabuhay, mamatay, pakinabang. Pasunod ko lamang ang aking giling na si Kristo. Sabi rito, manatili si Kristo sa inyong mga puso. Sa pamamagitan ng inyong pananalig, dalangin ko ang pag-ibig, ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga inihirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig at away at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng isipan at gayon man o sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Yun ang susi. Pag-ibig. Pag-ibig. Kaya sunugin ka man, kapag salita ka man ng iba't ibang wika, sa ulo mo man ang buong Biblia, ibigay mo buwan ng buong kayamanan mo kung wala naman pag-ibig. Useless. The throne and fire. Tatapon din tayo sa apoy. Maunawaan ninyong pag-ibig ni Kristo ay hindi kayang abutin. Gayon na puspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa kanyang makagagawa. Sa kanya talaga makagawa. Higit sa kaysa sana
sa maaari nating hingin. Humingi na tayo, higit pa pala sa ating isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Kumikilos sa kanyang nawa ang kao. Diba? Sa kanyang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo, Jesus, sa lahat ng saling lahi, magpakilanman. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Sa chapter 4, verse 1, "Yat ako'y isang bilanggo dahil sa Panginoon." Ay nakikiusap sa itong pakiusap ni Pablo sa ating lahat, mga kapatid. Beware. Be here. Makinig tayo, makinig. Sa gawa, baka mamaya wala na naman mag-insight. Baka yung insight. Kaya't ako ay isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapakumbaba, mahinahon, matiyaga, mapagparaya, kayo'y dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong panatiliin o mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Ay iisang katawan at isang espiritu. Kung paano isang pag-asa sa isang pag-asa sa para doon kayo ay tinawag ng Diyos na may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, nanatili sa lahat. Hallelujah, shalom. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Nananatili sa lahat. Nananatili sa lahat. Bakit ka pinanghihina? Nanatili siya sa'yo. Natural lang minsan nalalambot tayo. Kasi nasa lupa tayo. Pero huwag tayong matakot. Huwag tayo sumasaat, nasa lahat. Hindi lang ma-acknowledge ng tao. Bakit? Nakatingin siya sa mundong ito. Nakatingin siya sa mga parating na alon. Nakarating siya sa mga nakatingin siya. Higit, sabi ng Diyos sa inyong hihilingin. Higit sa lahat. Higit. Sapat, higit. Higit. Manatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin? Ang umakyat, siya rin. Umakyat ay siya. Ito. Anong ibig sabihin ng umakyat? Siya. Ang ibig sabihin niya ay ang bumaba muna siya. Di ba? Tama, bumaba ka muna. Bumaba muna. Siyang umakyat ay bumaba muna. Tama. Bumaba nga sa impyerno eh. Ibig sabihin, ang umakyat siya ay ibig sabihin siya rin ang bumaba muna siya sa mga kailaliman bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kataasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanglilikha. Sige, yan ang plano ng Diyos sa atin. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba naman propeta, ang iba naman panglista, ang iba naman pastor at mga guro. Ginawa nito upang ihanda sa paglilingkod, hindi sa pagpapayaman, sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang gayon, hindi mahaba. Hindi tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangayin ng sari-saring aral. Hindi tayo maliligaw ng mga taong angangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang
katusuhan, at sa panglilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat ay maging lubos na katulad ni Kristo. Siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinagunay-unay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumagalaw o gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan katulad ni Pastor Ad. Katawan na pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Diba? Alam niyo, nakalulungkot mga brothers and sisters, mga kapatid, mga anak, hindi nagkakasundo ang mga pastor. Ang mga churches nagpapalakihan, nilalamon yung maliliit na misyonaryo, tinatapakan. Wala namang church yan si Bishop Bart wala naman yan Wala yan. Anong wala yan? Ito siya nakasulat So, pangaral ka ng pangaral, di mo alam pinangangaral mo. Huwag ka mga hamak. Maraming mga pastor, maraming manggagawa, hinahamak dahil magaling daw siya magturo. Walang magaling kundi ang Diyos. Sabi niya, mabuting guro. Bakit mo tinatawag ako mabuti? Isa lang mabuti. Paano gagawin mo? Wala sa paramihan ng church, wala paramihan, walang pagalingan. Dahil sa pag-ibig, makikilala kung ikaw'y lingkod ng Diyos. Bumubuka lang espiritu ng pag-ibig sa iyong puso. The fruit of the Holy Spirit namumunga sa iyo. May malasakit ka maging sa mga taong makasalanan. Dahil yan ang panukala ng Diyos. Na hindi na dahil tayo karapat-dapat, tinawag tayo. Sabi niya, ako pinakahamak sa lahat. Di ba nagmamalaki? Tingnan ninyo, ang mga nadapa. Nung lumaki ang kanilang congregation, nagkaroon ng sekretary. Hanggang sa inanakan yung sekretary. Hallelujah. Nakalulungkot. Naligaw. Kaya ito, ang aral ni Kristo, isa buhay mo, isa puso, dili-dilihin natin. Hindi ko sinasabing ako'y matino. May kahinaan din ako. Ngunit salamat sa kahinaan ito, tinawag ako ng Diyos upang buong tapang na ipahayag ang katotohanan sa bawat isa sa atin. Saan man ako mapunta, sa pulis, sa sundalo, wala akong pakialam kung general ka. Dito, makinig ka. Tapos ka, doctorate ka sa military. May doctorate din ako. May demonology din ako. Galing ko sa demonology. Makinig ka sa sasabihin. Hindi ako nagsasalita. Dapat wala nga ako dito. Ngunit salamat sa Diyos, nakatayo ko sa inyong harapan. Nakikita mo si General, tumutuloy si Kun Bakit? Nasa kanya rin ang espiritu ng Diyos Hindi niya lang naiintindihan. Kaya maraming tao, bakit ka lumalakad? Kasi may espiritu ko Hindi mo ko siya binibigyan ng pasinaya. Hindi siya gino-glorify. Dapat gino-glorify mo ang espiritu hanggang sa kauli-uli ang espiritu. At ang Diyos ay espiritu. Nagkatawang tao, naging salita. Kaya nga sabi, sampay sa espiritu at katotohanan. Paano gagawin mo? Wala sa iyong katotohanan. Paano makikilala ang espiritu sa Diyos? At hindi. Hindi mo maintindihan na ikaw pala ay noon pa ay nasa plano na ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Lahat ng dumaranas ng mga pag-aalinlangan dahil sa mga pagsubok, alon, bigati sa buhay, kahirapan, kaguluhan sa pamilya. Tinupad na ni Kristo ang plano sa atin at lihim na panuklan. Ang natin tayo tagapagmana ng kalangitan at meron tayong buhay na walang hanggan. Makipag-isa na tayo kay Kristo na siyang magtatanggal, nag-aalis ng ating kahinaan, kasalanan sa mundo nito. Kaya niyang pagaling, ano pa mang, meron ka na nilagay ng kaaway sa katawan mo. Huwag ka lang magalinlangan. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Yan ang nais ng Diyos upang marinig natin, makita natin ang sinasabi ng Diyos sa darating na panahon. Na hindi tayo matakot, huwag tayong panghinaan, talagang wawasakin itong daigdig. Dahil babaguhin niya tayo Ano yan, paulit-ulit na lang? Palo, tayo. Wala na katapusan. Isang palo, isang tayo. Isang bagong nilalang. Ibigyan tayo ng celestial body. So, ang kingdom mo celestial body dahil tiga celestial kingdom of God ka
Yan ang tunay talaga. Mga kapatid, tayo manalangin. Ama namin na sa langit, at higit ng kagandaan loob ang puso. Hindi na aming Panginoon sa Kristo na yung aming Panginoon na yung nagtatlihin mo. Salamat po sa pagtuturo ng Banal na Espiritu. Alam ko, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Pabayaan kami masaktan. Hindi mo kami pabayaan magupo ng mga sakit, alalahanin sa buhay, kahirapan sa pananalapi, kaguluhan sa pamilya. Hindi ka pananaig sa amin ang mga yan, sapagkat ikaw ay may panukala sa amin. Kami ang mga anak mo. Minahal mo noong paman. Pinili mo. Niyakap mo sa gitna ng karumihan. Hallelujah. Pangawa ka namin lahat yan, Panginoon. Habang kami naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoon Kristo. Abutan nawa ang bawat isa sa amin na nagmamahal, nagpapatawaran, nagbibigayan, nag-uunawaan, Panginoon. Dahil ang pag-ibig na ito, galing sa Espiritu Santo, nagiging apoy sa aming mga puso. Salamat sa pillar of fire of the Holy Spirit. I-anoint mo ang bawat isa, lalo na mga pastor na hihina ngayon, na ginugupo ng sakit, karamdaman, alalahanin sa buhay, pag-alinlangan. Lord, Ama, mabag ka sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Physically, spiritually, mentally, understanding, healing of spirit of deliverance. Amen. Send your loving kindness and faithfulness to our body, to our mind, to our ministry. Heal in the name of Jesus Nazareth. Yeshua Messiah Adonai. Ama, ihanda mo kami mga puso na yung dambana. Ang aming katawan na templo mo, Panginoon. Bihisan mo karumihan, Panginoon. Ikaw lamang ang makapag-aalis sa aming marina. Ikaw lang magiging mapagganap sa aming buhay. Ikaw ang magbibigay ng kaganapan sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isang naririto, Panginoon. At lahat ng aming pamilya, saan man naroon, at aming mga kapatid, ang lahat na nakarinig ng boses na ito. Lumaya mo ng Banal na Espiritu, pag-ibig at pagmamahal at pangunawa. Galing ang spiritual at physical. Financial blessing upon blessing, double portion upon blessing. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoon, gandaan loob ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, by the blood of Jesus, we are victorious. None can separate us from the Lord. Lumakad tayo, may kapayapaan sa puso. Ibahagi ang panukala ng Diyos sa bawat isa. Ipaunawa ang pag-ibig, ang sangsusi ng lahat. Amen and amen sa pangalan ng Jesus.